Isang magandang araw sa inyo, Sir Will, at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Conrad, 43 anyos, construction worker po pa rin dito sa Makati. May mga mag-asawa ang kumukuha sa akin para magninong sa mga anak nila. Subalit nung mapadpad ako sa banyo, doon sa isang event ng binyagan, hindi ko akalain na may CCTV po pala doon. May kamera. Pinuntahan ako nung lalaking nagngangalang Mark, operator raw po siya ng CCTV. Inabangan niya po ako sa may pintuan ng banyo doon at may tinanong po siya sa akin noong mga oras na yon. Sir Will, dahil nakita niya po pala ang sikreto ko sa buong buhay ko. Medyo pinagpala po kasi ako, Sir Will, na tao. Parang braso lang kung ikukumpara niyo ito sa tao. Ang mama at papa ko ang sabi nung bata pa ako, kanino ko raw po ito namana? Tanong nila. At nung nakita ni Mark ang sikreto ko na ito, dahil na nga po sa CCTV na ino-operate niya, walang hiya, inalok po ako ni Mark ng 3,000 para sumama raw po ako sa kanya dahil isasama raw ako sa isang pelikula. Ganito po yung pagkakaalok niya sa akin habang nag-aabang siya sa may pintuan ng banyo noon. Pare, the best ka. Kitang-kita ko sa CCTV. May iaalok ako sa iyo na trabaho, pwede ka ba? Sandali. Sino ka ba, ha? At anong sinasabi mong the best ako? Ako si Mark, pare. Kitang-kita ko sa CCTV. Ang tindi mo. Grabe ka, pare. Ano, nakikita mo yung camera na yan? CCTV yan. Walang hiya. Di ba bawal yan? Bakit may ganyan dito niyan? Di ba hindi yan pwede dito? Pare, yung may-ari ang nagpalagay niyan. Hindi ko naman kasalanan yan. Wala naman tayong magagawa kung may CCTV dyan. Residente nila ito. Alam mo, pare, ngayon lang ako nakatagpo ng isang kagaya mo. Dax ka. Ang tindi mo, pare. The best ka sa pelikula dito sa Maynila. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Umaattend ako ng binyag. Umalis ka nga dito. Nararamdaman kong masama ang sinasabi mo. Pare, kalma lang. Gumagawa kasi ako ng mga pelikula. Ako lang sa mga pelikula na yon. Gusto ko isama ka. Bagay tayo sa pelikula. Anong bagay? 3,000 sa pelikula? Anong bagay ang sinasabi mo? Pelikula nga. 3,000 ang kaya kong ipasweldo sa'yo. Lalo ni dyan sa tinatago mong malupit. Kung hindi natin magagamit, di ba yan? Sayang naman yan, di ba? Tsaka hindi naman makikita ang mukha mo dun, pare. Walang hiya ka. Talagang nakita mo talaga, ha? Oo, kaya nga tumakbo agad ako dito para kausapin ka eh. Dahil bibenta ka talaga. At madaming mababaliw sa'yo ng mga customer ko sa ibang bansa. Sinasabi ko talaga sa'yo. Yan po, Sir Will, ang pagkakasabi noong Mark na yon na lumapit sa akin noon sa isang binyagan. Sir Will, umuwi ako. Litong-lito ako nung araw na yon. Subalit dala kong iniwan ni Mark na numero niya sa telepono niya. Tawagan ko raw po siya kapag nakapagdesisyon ako. Hindi naman raw makikita ang mukha ko sa pelikula na sinasabi niya. At nakukutuban ko na masama ang ibig niyang sabihin sa sinasabi niyang trabaho na inaalok po niya sa akin noon dito sa Makati. Makalipas ang ilang oras na pag-iisip bago ako matulog noong gabi na yon, napagdesisyonan ko na umoo at tawagan siya upang tanggapin ang alok niya sa trabaho na yon dahil gutom na po ako sa boarding house ko noong gabi na yon. Sobrang gipit po kasi ako dito sa Maynila at palagi po akong gutom. Wala naman pong tumutulong sa akin. Pumapasok nga ako minsan sa trabaho ko sa construction na palaging kumakalamang sikmura ko. Pero pinagtsatsagaan ko dahil walang ibang mapagkukuha na ng pera na ipagpapadala ko sa mga pamilya ko sa probinsya. At gipit na rin kasi ako nung mga panahon na ito, Sir Will. May utang ako na malaki na hindi ko pa nababayaran noon. Kailangan na kailangan ko po talaga ng pera. Kinontak ko si Mark at sinundo niya po ako. Mga bandang 12:00 ng gabi dito sa Makati. Ngunit pagsakay ko ng motorsiklo ni Mark ay hindi na siya mapakali, Sir Will, noong nasa likuran niya na po ako.
Kasi sa totoo lang, mag-iisang buwan na ako noon na hindi nakapagpapaligaya ng sarili ko, kaya kaunting ano lang ay mabilis talagang magambala, Sir Will. Maantal pa naman yung motor at nasa harapan ko si Mark noong gabi na yon, at talagang iniiwasan ko na nga rin talaga na magambala ang sikreto ko na yon na nakita niya sa CCTV. Kasi mabilis talaga akong mabuhayan, Sir Will, ng dugo. Sir Will, wala na. Nakita ko na lang sa side mirror ng motor ni Mark na parang kabado na siya. Bakla ba siya? O binabae? Akala ko po lalaki siya, pero bakit kinakabahan siya noong mga oras na yon? Na nararamdaman niya sa likod niya ako. Hindi po siya mapakali. Dahil ba may nararamdaman siya? Hindi ko naman sinasadya. Ganito talaga ako eh. Mabilis talaga akong, alam nyo na, ganito ang dugo namin sa pamilya namin. Mabilis talaga kami. Kasi minsan lang kami sa isang buwan, Sir Will, makapagpaligaya ng sarili namin. Lalo na kapag walang asawa at busy sa trabaho sa construction. At nagtanong na nga po si Mark. Hindi ko akalain na ganitong itatanong niya sa akin. Paring Conrad, parang ayaw ko na. Huwag na nating ituloy ang pelikula. Kasi nararamdaman ko na palaban ka ata eh. Matindi pala talaga yung nakita ko sa CCTV. Lalo na kapag nasa likuran mo na pala. Atras ka nga ng konti, paring Conrad. Nakakailang kasi. Ano ka ba? Pareho naman tayo lalaki. Binabay ka ba? Bakla ka? Para lang ganyan, naiilang ka? Kinakabahan kasi ako, paring Conrad eh. Iba pala talaga pag actual mo nang nararamdaman. Lakas ng tibok ng puso ko. Huwag na lang kaya natin ituloy ang pelikula. Kasi baka mapahamak ako. Pare naman, huwag na tayong umurong. Nakasakay na ako sa motor mo, atras ka. Ituloy na natin kasi halos mag-iisang buwan na rin talaga akong walang gumagamit itong nakita mo sa CCTV. Diba nakita mo naman sa CCTV, diba? Tsaka bakit kabado ka ha? Bakla ka ba? Ang tanong ko po sa kanya na walang paligoy-ligoy at prangka, Sir Will. Hindi ako bakla. Kasi ako kasi yung makakasama mo sa pelikula eh, tayong dalawa. Hindi ko ata kakayanin, pare, na makasama ka sa pelikula. Dati kasi solo lang ako sa pelikula na yun eh. Ito ang unang beses ko na may magiging kapartner ako. Trabaho ko lang naman is paligayahin ang sarili ko sa pelikula na yun. Pero parang ngayon hindi ko na kaya. Grabe ka pala. Anong ibig mong sabihin? Na ikaw at ako sa pelikula? Tayong dalawang partner? Oo. Ako magiging kalab team mo doon. Walang hiya ka? Ibig sabihin mo, pambakla ang pelikula mo at ikaw ang gaganap na babae? Oh, pare. Ako kunwari magiging asawa mo dun. Kunwari ako ang kapartner mo. Kaya atras na nga ako ngayon dahil ngayon pa lang ramdam ko na hindi ko talaga kaya eh. Walang hiya ka. Akala ko babae ang partner ko. Ikaw pala. Pero sige, dahil gipit ako, idediretso ko itong sinasabi mong trabaho. Hindi na nga pare. Huwag na nating ituloy. Maliit lang kasi ako na tao. At ikaw halos higante ka. Napaka-macho mo. Ako higante. Batak lang ako sa construction boy. Tsaka hindi ako gaanong hindi ka mahihirapan dito. Ako bahala sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Tsaka iingatan naman kita eh. Hindi naman ako nang bibigla. Hindi naman ako gagawa ng hakbang na masasaktan ka bigla. Magiging maingat ako mamaya sa'yo sa pelikula natin, pare. Namamakla naman ako dati at alam ko kung paano. Kaya tuloy na natin. Kipit ako ngayon. Tara na. Hindi talaga pwede, pre. Ayoko na. Ngayon pa nga lang natitense na ako sa nararamdaman kong nasa likod kita. Nakasakay ka pa dito sa motorsiklo ko. Ibabalik na kita sa bahay mo, pare. Kaya baba ka na dito. Ibababa na kita. Sir Will, inihinto ni Mark ang motorsiklo niya at bumaba po ako agad kasi natakot siya sa akin eh. Hindi ko akalain na sa motorsiklo pa lang mararamdaman niya na ang lihim ko.
kaya umatras po siya kaagad. At ang sabi niya ay ganito, "Pare, alam mo naman kasi 'di ba? Hindi ko talaga kaya. Maliit lang na tao ako. Sa tingin ko, hindi ko talaga ma-handle na gumawa tayong dalawa ng pelikula mamaya. Nabigla lang ako kanina. Panigurado masusugatan ako sa totoo lang pag nabigla talaga ako kasi iba pala sa personal. Akala ko kaya ko pero ngayon masasabi ko na hindi ko talaga kaya pare." "Paano mo naman nasabi na hindi mo kaya ha? Hindi mo pa nga nakikita? Nararamdaman mo pa lang. Umuurong ka na. Di ba sinabi ko magiging maingat ako? Magtiwala ka sa akin. Kaya subukan na natin." "Gipit na gipit ako ngayon sa pera. Kaya ituloy na natin ito." "Sorry Conrad. Nabigla lang talaga ako kanina. Huwag na nating ituloy. Hindi ko talaga kaya yan, promise." Dito na po ako napikon Sir Will at nagalit ako. Wala ka pala eh. U-offer ka ng trabaho. Sinayang mo ang oras ko. Matutulog na sana ako. Sumakay na nga ako sa motorsiklo mo. Tapos bigla kang aayaw. Nakakaloko ka. Mata mo. Subalit natakot si Mark sa akin, Sir Will. At kaakibat ng pagkatakot niya ay ang nerbiyos na bumabagabag sa kanya. Una, itutuloy na. Sumakay ka na ulit. Bahala nang mawasak kung mawasak. Bahala na. At sumakay na nga po ulit ako, Sir Will, sa motorsiklo ni Mark at nagpang-abot na naman talaga. Hindi ko alam pero kung bakit talaga nagkakaganito ako. Ang bilis talaga ako ng dugo ko mabuhay ngayon. Ganito siguro kapag busy talaga sa trabaho at bihira makapagpaligaya ng sarili. Siguro dahil na rin sa matagal-tagal na rin talaga. Marami talaga akong naiipon, Sir Will. Paniguradong aapaw ang pagmamahal na ito. Kapag ito napunta kay Mark, naipon na talaga ng sobra-sobra. Open-minded kasi ako na tao, Sir Will, nung mga panahon na yon. Kahit unang beses ko itong gagawin sa buong buhay ko, susubok talaga ako sa trabaho na ito. Dahil wala eh. Ito lang ang alam kong paraan para makabayad ako sa utang ko. Wala naman sa akin mawawala kasi lalaki naman ako eh. At nung makarating na nga kami sa bahay ni Mark, sinimulan niya na po agad. Ang bahay ni Mark ay malapit sa Mega Mall sa may Ortigas. Nakikita ko si Mark na hindi mapakali. Naisip ko na ito siguro talagang trabaho ni Mark, ang mag-video-video. Pero ang ipinagtataka ko, ito ba talagang unang beses niya na may gaganito sa kanya? Umupo si Mark sa may tulugan niya. Ako naman sa may silya nakaupo sa may lamesa. Umiinom ako noon ng isang basong tubig. Nagtatanggal na ako noon ng sapatos at jacket ko at ang lahat ng kasuotan ko. Kaso si Mark nahihiya talaga at ninenervyos na siya noon. Ito ba'y unang beses niya na magkakaroon siya ng partner? Tingin ako ng tingin kay Mark noon kung anong hakbang na gagawin ko. Samantalang si Mark ay pinupunasan pa rin niya ang mga video camera niya na gagamitin raw kuno sa trabaho. Lumapit ako kay Mark noon, tinanong ko siya. Mark, anong nangyayari sa'yo? Kumalma ka nga lang sa paglilinis ng camera mo. Sige, pero pipiringan na kita, Conrad ah. Alam mo kasi sa buong buhay ko, ngayon lang talaga ako magkakaroon ng partner na kagaya mo. Sobrang tindi mo kasi. Sobrang tindi ng ano mo talaga. Wala pa nga yan eh. Mamaya, mas makikita mo na higit pa dyan. Grabe ka naman, Conrad. Nananakot ka naman. Tanong ko lang sa'yo, anong nangyari sa asawa mo sa first honeymoon ninyo? Wala. Kinaya niya naman kaso bihira na yun umulit sa akin. Ayaw na. Kaya eto lumayas ako. Nagtrabaho ako ng Maynila. Inaayaw na talaga ako ng babae mula noon. Lalo na yung asawa ko. Paanong inaayawan ka, Conrad? Daig mo pa ang pangkarera na kabayo? Naku, ayaw ko na talaga. Baka mapano ako sa pelikula natin. Sige na, Conrad. Ano ka ba, Mark?
Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako pabigla-bigla. Mag-iingat ako kasi ramdam ko na ito ang unang beses mo. Di ba? Kahit bakla ka, ito ang unang beses mo, di ba? Oo, aamin ako. Oo, talaga. Ito ang unang beses ko, Conrad. At nung handa na ang lahat, Sir Will, umupo ako sa tabi ni Mark. Pareho kami noon nakasando at nakashort. Sabi ko kay Mark, nang pabulong noon, ano pa hinihintay mo? Handa na ako. Magsimula ka na. Hindi ko naman alam ang gagawin niya sa mga video-video na yan. Subalit nag-aalinlangan na naman po si Mark. Sa nakita niya, Conrad, huwag na nating ituloy talaga. Sa nakikita ko, hindi ko talaga kakayanin. Ano ba naman yan, Mark? Kung kailan handang-handa na ako, saka naman aatras. Ready na ako. Wala nang atrasan to. Ituloy na natin ang sinasabi mong trabaho ko. Kailangan ko ng pera. O sige. Alam ko na kailangan mo ng pera. Ito, 1.5 para sa'yo. Huwag na lang natin ituloy ito. Hindi nga pwede. Gustong gusto na nga nito. Matagal-tagal na rin talaga tong pagmamahal ko na walang napagbibigyan. Kita mo? Sige na, Mark. Kahit 1.5 na lang yan ay bayad mo sa akin. Basta mapagbigyan mo na rin talaga ako. Andito na ako eh. Tignan mo. Ano, masaya ka ba? Di ba okay naman? Kaya mo naman i-handle ang pagmamahal ko na ito. Hindi naman masyado nakakatakot, di ba? Yung nakita mo sa CCTV ay mas maamo ngayon. Kayang-kaya mo naman, Mark, ang pagmamahal ko sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Mag-iingat ako. Iingatan kita. Banayad ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako mabilis. Mabagal lang ako. At pagkasabi ko kay Mark na mag-iingat ako, lumapit na si Mark sa akin at yumakap po siya sa akin, Sir Will. Subalit sa gitna ng katahimikan, habang yakap niya ako, Sir Will, itinulak si Mark ng pagmamahal ko. Yung nakita niya sa CCTV noon, itinulak na siya. Niyakap po tuloy siya ng mahigpit. Ewan ko ba, nakaramdam talaga ako ng pagmamahal sa kanya dahil natatakot siya. Naawa na lang po ako sa kanya sa posibleng sapitin niya. Sabi ko noon sa kanya, pabayaan mo lang, Mark. Ganito talagang pagmamahal ko. Daig mo pang babae. Natatakot ka sa akin. Lambingin mo na lang ako. Matagal nang walang naglalambing sa akin, Mark. Alam ko bakla ka. Sige na. Kaso, Conrad, nininervyos talaga ako eh. Hindi yan. Ako nang bahala. Ano, magsimula na ba ako? Dalhin na ba kita sa paraiso? Handa ka na ba sa pagmamahal na ipapadama ko sa'yo? Sandali lang, Conrad. Kasi alam mo ba na sinundan kita dito sa Maynila? Alam mo ba, nung sa probinsya pa ako, binabantayan kita kahit kasama mong asawa mo. Alam mo ba na may lihim akong hindi pa sinasabi sa'yo? Aaminin ko na sa'yo. Sir Will, may inamin po si Mark sa akin habang yakap ko siya noon. Sinabi niya ito ng pabulong sa tenga ko. Ano ba yan? Magsisimula na lang kung ano-ano pang sinasabi mo. Ano ba kasi yan? Conrad, inaanak mo ako. Ako si Mark, yung sa kabilang barangay. Nahinawakan mo sa binyag. Ninong kita. Hindi mo ba ako naaalala? 20 na ako ngayon. Sinundan kita dito sa Maynila kasi crush na crush kita eh. Kaso, para makasurvive ako dito sa Maynila, kinailangan kong gumawa ng mga video na ganito. Ito naging trabaho ko. Walang hiya. Ikaw pala yan, Mark. Dito na po ako, Sir Will, parang binuhusan ng maligamgam na tubig. Ngunit lalong yumakap si Mark sa akin at niyakap ko rin siya. At sa pagitan namin ang nakita niya sa CCTV. Niyakap ko na lang muna siya para i-comfort siya at nagtanong pa ako. Walang hiya naman. Ba't ngayon mo lang sinabi yan kung kailan magsisimula na ako sa trabaho ko? Anong klaseng tao ka? Mark, masyado kang malihim.
At walang ano-ano'y dahil sa pagkabigla ko, sinimulan ko na lang ang trabaho ko, Sir Will. Hindi na ako nakipagdramahan pa kay Mark. Hindi ko na pinakinggan pang mga sinasabi niya na ninong niya raw kuno ako. Bagkus ay nagtrabaho ako agad nang wala na akong pakialam, andito na eh. At sa aking pagtatrabaho, makalipas ang 30 minuto na malayan ko na lang natapos na ako sa trabaho ko. Sulit ang trabaho ko na ginawa ko kasama si Mark. Walang hiya, inaanak pala kita. Huli na nung sinabi mo. Sige lang, matulog ka lang dyan. Ang himbing ng tulog mo, inaanak ko. At si Mark ay nakatulog matapos ang trabaho namin. Hindi niya napatay ang video camera. Si Mark ay humihinga pa naman noon sa tulugan niya, ngunit mahinang-mahina na po siya. Ano Mark, gising na? Di ba sabi ko sa'yo magiging maingat ako sa'yo? Tignan mo, ligtas ka at walang nangyaring masama sa'yo. Salamat, Ninong. The best ka naman pala. Iningatan mo ako ng pagmamahal mo. Pero hindi na ako uulit kahit kailan sa'yo, Ninong Conrad. Tignan mo ako. Halos hindi ko na maramdaman ang sarili ko ngayon habang nakaupo ako. Manhid na ata ako. Hindi talaga ito ang trabaho na ginugusto ko. Para akong may almoranas na. Kaya hindi na talaga ako ulit makikipagtrabaho sa'yo. Sumagot ako, Sir Will, ng mahinaon kasi kasalanan niya naman. Ano naman kung nagkaganyan ka? Ikaw naman ang lumapit sa akin nung nasa binyagan ako. Kasalanan mo naman yan. At iniwan ko na lang po doon sa Ortiga si Mark. Hindi niya nakakalimutan ang trabaho na binigay ko sa kanya noon. Pasensya na po, Sir Will. Inaanak ko pala talaga siya. Huli na rin talaga nang malaman kong inaanak ko siya. Nagmamahal, Conrad.